pagrespeto ang pagmano po. So kung alam nating may mortal sin ng magulang, hindi na tayo magmano. Paano kung hidden mortal sin ang nagawa ng magulang? Paano natin malalaman na wala pa sila sa state of grace? Paano kung magdamdam ang magulang na hindi na tayo nagmamano po sa kanila? Hindi naman po pwede sabihin na dahil may mortal sin sila. Okay. God bless you ang sinasabi pag nagmano po. Si God naman po ang mag-bless kahit wala ka sa state of grace. Parang lumalabas po na hindi na pwede mag-God bless you ang mga may mortal sin. Kung ganun po, ay mawawala ka na ng silbi sa kapwa mo tao at makontaminate mo pa sila. Kahit naman may mortal sin ng tao, meron din naman siguro silang pure intentions sa kapwa nila. Parang bawal na silang mag-God bless you pag ganun po. Nakaka-hurt naman po kung ganun. Hindi lang ang pagmamano, hindi lang yan kaugnay sa paggalang. Kundi, ang pagmamano ay pagbigay blessing. Sinabi ko na, nimudat ko doon abit. Di tayo makapagbigay sa mga bagay na wala tayo. So, yung tanong niya, paano sasabihin niya sa mga magulang? Kaya nga, sa pamamagitan ng ating programang ito, inaanyayahan natin, ibalik natin sa ating pamilya ang katisismo. Sa pag-iikot namin ni Father Darwin sa mga parokya at dioceses, punong-puno talaga ang mga gym, no? Ang dami, karamihan mga active Catholics yun ang naka-attend. Pero ito ang realidad mga kapatid. Pag mag-evaluate na tayo, sino sa inyo dito na nagro-rosary together with the family? Ilan lang ang makita natin na nagtaas ang kamay. Lalo na kung itanong natin, sino sa atin ang nagkatikais, nangaral, mga magulang, nangaral ng katisismo sa inyong mga anak? Ang hirap hanapin yan. Ito talaga realidad. So, kaya daming nag-react nang narinig nila itong pagmamano na hindi lang may kaugnayan sa paggalang, kundi blessing talaga ang layunin sa pagmamano. Now, anong dapat gawin? Dapat ibalik natin ang katisismo bilang domestic church sa loob ng tahanan. Yung conference namin sa ECBA, Episcopal Commission on Bible Apostolate, doon sa Davao, ito din ang nakita na problema. Sa bawat pamilya, kulang ng katikismo. So siguro, nag-react sila nang narinig nila yan dahil ang akala nila, yung pagmamano ay para lang sa paggalang. Ang pagmamano ay pagbigay, blessing yan. Kaya nga, sa katikismo natin, pinaulit-ulit yan na wag lang ibigay ang kamay para magmano. Dapat sabihin din. Ano ang dapat sabihin? God bless you. So, anong dapat gawin natin sa mga naalarma kaugnay nito? Hindi. Ipangaral natin sa loob ng pamilya. Kung alam ninyo na ang mga miyembro sa pamilya wala sa estado ng grasya dahil hindi nagsisimba. So, yan ang unang tungkulin ng bawat isa para kahit sa kabilang buhay ay hindi tayo magkakahiwalay. Tandaan natin, sa mundong ito, tayo ay mga bisita lamang. Dahil mga bisita tayo, lilisan din tayo sa mundong ito. Kaya pagsikapin natin na gagawa tayo ng kabutihan para may madala tayo sa ating paglisan. At simulan natin yan sa ating tahanan sa pagturo ng katisismo sa aral ng Simbahang Katoliko. Pero di tayo makapagbigay sa mga bagay na wala tayo. Kaya inanyayahan tayo sa Catechism of the Catholic Church, lalo na sa Canon Law 229, lay people have the duty and the right to acquire the knowledge of Christian teaching
so that they may be able to live according to this teaching, to proclaim it, and if necessary, to defend it. Yun po. What if yung pari na kasalubong mo sa market na nag-bless ka, nag-amen ka, nagmano ka is may mortal sin po? Iba ang sa pare dahil ang pare ay alter Christi sila, no? Ano yung alter Christi? Di maaapektuhan yung blessing na ginawa ng pare kahit ang pare ay may kasalanan dahil person in authority sila, no? Halimbawa ay yung pulis na adik, kahit adik siya, makakita niya ng adik, makapanghuli pa rin niya ng adik dahil siya ay person in authority. So, di apektado ang misa sa pari na nagmimisa na nasa mortal na kasalanan. Pero ang pari na nasa mortal na kasalanan, siya ang malaking pananagutan sa Diyos. Yan po. Okay. Basahin mo na, bro, Angel, ang Catechism of the Catholic Church 22-25, ang roles ng mga magulang para sa mga anak. Ang sabi po rito, Catechism of the Catholic Church 2225, through the grace of the sacrament of marriage, parents receive the responsibility and privilege of evangelizing their children. Tagalogin po natin yun, no? So sabi rito, yung mga ikinasal, sacrament of marriage, ibig sabihin kasal sa pari po ito. Parents have naka-receive daw sila, nakatanggap sila. Ang sabi rito, nakatanggap sila ng responsibilidad ngayon at yung pribilehiyo na kailangan daw evangelize nila yung kanilang mga anak. Okay? Parents should initiate their children at any early age into the mysteries of the faith of which they are the first heralds for their children. So, yun nga, should. Ibig sabihin, talagang sa mga magulang po, no? Paalala po ito. Should initiate, ibig sabihin, tayo mismo mag-umpisa, mga magulang, tayo po mismo mag-umpisa, magturo, no? Sa mga anak ninyo tungkol sa mysteries of the faith, no? Of the Catholic faith. Last, they should associate them from their tenderest years with the life of the church. Ibig sabihin, lagi nating isama sila sa simbahan, and a wholesome family life can foster interior dispositions that are a genuine preparations for a living faith and remain a support for it throughout one's life. Yun po, bro. Kaya nga, itong ulitin natin, malaking pagkukulang talaga sa mga magulang ng ngayon, yung pagtuturo ng katisismo sa loob ng pamilya, lalo na sa mga anak. Dapat ibalik natin yan. May time tayo na mangaral ng katisismo. At ituro natin ang napaka-importante din na role ng mga magulang, yung parental blessing. Parental blessing kasi consists of an ability to call down God's blessing upon your children. At kung tignan natin yan sa pakibasa mo na, bro, Angel, Numbers chapter 6 verse 24 to 26. Okay, the Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Yun, napaka-importante talaga ang blessing sa Bible. Tobit, Kapitulo 5:17, bro. I will go with him, Raphael said. And don't worry, we will get there and back safely. The roads are not dangerous. God be with you. Tobit replied. Then he called Tobias and said to him, Son, get everything ready that you need for the journey so that the two of you can be on your way. May God and his angel watch over you and bring you back to me safe and sound before leaving for Media. Tobias kissed
his father and mother a goodbye. Tobit said again, "Have a safe journey." The word of the word of the Lord. Thanks be to God. Bro Wendell. Yon ang parental blessing. Ngayon, nagre-react yung iba na, bakit yung mga makasalanan aapekto yon? Una, kung yun ang purpose ng parental blessing, to call for the protection sa kanilang mga anak, ang panalangin. Ano po ba mabasa natin sa Isaiah 59:2? Di po ba, ang sabi diyan, hindi ko kayo marinig, hindi ko kayo makita, dahil sa inyong kasalanan. Napakadelikado pala ang nasa estado ng kasalanan. Hindi ko kayo marinig, hindi ko kayo makita, dahil sa kasalanan. Oo. At di lang yan. Kung pati na mga magulang natin nasa kasalanan, ano ba ang epekto sa mga anak niyan? Exodo 34:7, pakibasa, tingnan natin, bro. Angel? Maintaining love to thousands and forgiving wickedness and rebellions and sin, yet he does not leave the guilty of unpunished. He punishes the children and their children for the sin of the parents to the third and fourth generation. O The word of nakita the nyo Lord. yung epekto sa kasalanan ng mga magulang? No? Kaya, nimudat ko doon habit. So, kung naaalarma kayo na yung pagmamano, hindi lang yan sa paggalang, kundi pagbigay blessing, di ba napansin niyo? Pag magmano kayo, karamihan sa mga magulang, anong sabi? God bless you. God bless you. Oh. God bless you. At yung pagbi-blessing, kailangan talagang nasa state of grace tayo. Bakit? Kung nasa mortal na kasalanan tayo, anong sabi ng mga santo sa simbahan Katoliko? St. Louis de Montfort yung sabi niya, if we are in the state of mortal sin, our names are listed among the damned. So, yon, napakadelikado ang nasa mortal na kasalanan. Bakit? Dahil ang ating pangalan ay nasa listahan na sa impyerno. So, kung naalarma kayo, anong dapat natin gawin? Ipangaral natin ito sa pamilya na pagsikapan natin na mamuhay tayo sa grasya ng Diyos. Bakit? Una, ang kumpisal walang bayad. Ang misa walang bayad. Ang kaligtasan ng ating Panginoong Hesukristo para sa atin walang bayad. Free. Pero daming di magsimba. Daming mga magulang, lalo na ama, naninigarilyo. May mga adik pa. May lasinggero. Nagsusugal. Pansinin ninyo mga kapatid. Ang paninigarilyo, may bayad. Ang paglalasing, may bayad. Ang drugs, may bayad. Kahit naman babae, may bayad. Anong punto dito, mga kapatid? Kung ang kaligtasan na ibinigay ng Diyos para sa atin, free, walang bayad, bakit maraming mga kapatid natin, kahit baptized Catholic, na handang magbayad, makapunta sa impyerno, samantalang ang kaligtasan natin free, walang bayad. Kaya nga ipangaral natin ito sa mga kapwa Katoliko natin na dapat habang nasa mundo ito tayo, no? Meron man tayong pinagdaanan noon dahil mga makasalanan tayo. Pagdaanan lang natin yan. Huwag tayong mananatili sa pinagdadaanan natin. At dapat, bawat membro ng pamilya natin, mag-ambisyon talaga ng mas malaki. At yung napakalaking ambisyon na dapat meron tayo ay magiging banal. Dahil kung yun ang ambisyon natin na magiging banal, mga kapatid, sigurado talagang ibigay yan sa Diyos para sa atin. Bakit? Nagiging kaisa yan sa kanyang ambisyon para sa atin. Unang Pedro 1:16. Yan po, Bro Angel.
Ayan, no? So, sana po medyo hindi siya ganun kadaling tanggapin. Pero sabi nga ni Jesus sa mga apostoles niya, no? Mapalad kayo dahil narinig niyo itong mga naririnig niyo ngayon. Na gustong marinig ng mga hari, ng mga propeta noon, hindi nila narinig. Ibig sabihin na tayo po ngayon, no, narinig natin ito. Huwag nating isipin na ano to, no? Totoo naman, the truth hurts, but the truth will set us free. And Hosea 4:6, people were destroyed because of lack of knowledge. So ngayon, nalalaman natin tong mga to, no? Which is bago kasi sa pandinig eh, kaya para mahirap siyang anuhin, mahirap siyang tanggapin sa mga taong nasanay na tradisyon na, no? Which is lahat naman yan, napakaraming tradisyon na tinanggal natin. Hindi Kung lang yan, natanggal Brother natin Angel. yun, Napansin nyo ba nang tinalakay natin ang speaking in tongues, ang daming nag-react. Oo. Tradition na rin kasi yan sa mga charismatic. So yun ay sinasabi natin ngayon. At yung, Na, yung tinalakay natin, Brother Angel, ang sa albularyo, ang daming nag-react. nag-react. Yeah, kasi nga yung yun yung nakasanayan, no? But it really hurts, but it will set us free, no? Actually it's a blessings, biyaya ito, no? Biyaya ito yung mga natututunan natin dahil hindi natin alam contaminated na pala tayo, no? Or pwede tayo makontaminate. Ang tanong ko, kasi yun nga no, pag hindi ka pwede magpamano, pag nasa ano ka, nasa mortal sin ka, yung yung pinag-ano ko lang, yung murag bagsakan ng kabalakan ako, hindi kaya ito mag-lead ng ano, unworthiness, na para bang ayaw mo nang mag-bless kasi feeling mo unworthy. 'Di ba pag ano, pag feeling mo unworthy, 'di ba ano 'yan, trabaho ng ano devil 'yan. At saka yung pag-bless kasi para sa akin is this act of ano yun, trabaho yun ng Holy Spirit. Regardless naman yun kung ano yung kasalanan mo, di ba? Trabaho naman yun ng ano ng Holy Spirit na nagre-rely ka sa grace ng God through the Holy Spirit. That is why binibless mo yung tao. Hindi naman siguro yun ano um kumbaga binawaliwala mo yung ano, yung kasalanan mo. Bale, hindi mo tiningnan yung kasalanan mo, kundi yung ano, yung ano, yung purpose mo, bakit mo siya binibless. Yun po kasi kang tingin ko, halimbawa, hindi ka naman nakapagkumpisal, tapos yung tao kailangan mo sa i-bless kasi mamamatay na, halimbawa ganun. Pero ayaw mo talaga mag-bless kasi feeling mo unworthy ka. Parang sa tingin ko, kasi ko yung unworthiness kasi, parang kung minsan hindi naman all the time, isa rin yung ano yung mga gawa ng evil na ayaw mo magsabi kasi feeling mo unworthy ka. Yan lang po. Una, maraming bisis, lalo na sa San Mateo Kapitulo 26:41, ang sinabi ng ating Panginoon, watch and pray. Ano ba yung ibig sabihin ng watch? Vigilance. Inulit-ulit talaga ng ating Panginoong Isos, vigilance. Kung nakita mo na unworthy ka dahil dala-dala mo yung kasalanan na yan, ba't di agad pagsisihan at mangumpisal at gawin ang reparation to the damage? Yun ang dahilan kung bakit magiging unworthy. Dahil alam mo ang kasalanan na dalang-dala mo. Remember, sanctified perfection is the adornment of all virtues, no? Adornment of sanctifying grace and crowning of all virtues. At sanctified perfection, ibig sabihin na we are united to the Holy Trinity. Yun ang sanctified perfection. So, sa paanong paraan? Kaya nga, sa Catechism of the Catholic Church natin, may guide na ibinigay, lalo na sa Catechism of ni Monsignor Moro, My Catholic Faith, How to Obtain Holiness. So ngayon, talagang totoo, nimudat ko non habit. Una,
Ano ang pakay at layunin sa ating pagmamano? To give blessing. Anong maibigay mo kung nasa estado tayo sa sa mortal sin? Isaiah 56, Isaiah 59:2. Hindi ko kayo marinig, hindi ko kayo makita dahil sa dala ninyong kasalanan. Ang kasalanan ninyo ang naghiwalay sa akin. Totoo na, una, sa ordinary demonic attack, yung doubt na pwedeng ibigay ng demonyo sa atin para mag-establish, at yung iba pang mga atake sa ordinary attack, no, ng demonyo. Pero alam naman natin meron tayong rule of life na dapat sundin. Cares, at maliban sa confession, pagsikapan natin ang reparation sa damage. No. Kung hindi talaga tayo handa ngayon, kung alam natin hindi na tayo handa, paano tayo magiging handa bukas kung di natin gawin ang dapat nating gawin? Yun po. Yun lang nga po. Actually, Katolik po ako, no, isang devoted na Katolik. Yun lang ang kinakatatakutan ko. Kasi na trending ito. Ang kinatatakutan ko, halimbawa, ang isang magulang ayaw na niya magbe-bless kasi may mga lugar naman, tanggapin natin na bihira lang talaga ang yung makapag-confession. So yun ang kinatatakutan ko. Halimbawa yung magulang kasi feeling na niya unworthy na siya kasi may kasalanan siya, hindi siya nakakonfess, hindi na siya magbe-bless. So kasi pag yung feeling mo you are unworthy, minsan kasi yun ay Bro, may something kalituhan dito. Hindi ang basta blessing ang pinag-uusapan dito. Yung pagmamano. ano po yung anong concern ko po yung pag-blessing po kasi sinabi ni Brad Windel kanina, pag magmano ka, sasabihin mo, di ba, God bless. So ako wala akong problema sa pagmano kasi pwede naman magmano, hindi ka magsabi na God bless. Is a sign of respect yon. Yung sabi kasi ni Brad Windel na pag magsabi ka ng God bless, pag nasa mortal sin ka, delikado yon. Kasi pag ganun lang yung mentalidad ng tao na hindi na siya magbe-bless, kasi paano pag feeling na niya unworthy na siya? Kapatid, ito talaga, kapatid, ito tandaan natin. Kahit sino man nasa mortal sin, peligro talaga. Nasa impyerno na yan kung mamatay. Napakapeligro ang mamuhay sa mortal sin. Impyerno na pag mamatay ayon sa Catechism of the Catholic Church. So, kung sabihin na sa isang lugar, bira lang ang pangungumpisal, bakit? Di ba pwede na makalapit sa pare na magmimisa, Father, pwede bang pagkatapos mangungumpisal kami? Pero dapat din sundin ang act of contrition. Kahit nga ang paggamit sa mga sacramentals, may kondisyon yan. Hindi ko mo, dahil ikay Katoliko, pwede ka nang magamit sa sacramentals. Ang paggamit sa sacramentals, di dahil turo yan sa simbahang Katoliko na may sacramentals. Kailangan talaga yung tatlo. Proper faith, proper disposition of morality, and state of grace. Yun talaga ang kailangan. Okay? Okay na ba yan? Sige po. Okay na po. Sige po, salamat po mga kapatid. Kasi ako po yung talagang nag-sense sa inyo ng pagmamano tungkol sa gusto ko lang pong i-share sa lahat. Hindi naman po talaga yung pagmamano. Walang problema basta 'di ba sabi po ni yung dalawang magkapatid si Jacob saka si Ismael, bakit pinag-agawan nila ang blessing sa tatay? Ba't hindi sila humingi ng blessing sa ina? Kasi tuso po ang demonyo. Ayaw po nila, at alam nila yung authority, doon sila papasok. Kaya po yun, pag sinabi ng God bless, lalo po ang babae po. Kaya ang po, pwede naman po nating halikan sa noong mga magulang natin, di ba ho? Halikan, yakapin,
ano po bang masama sa pagmamano? Basta wag lang po sabihin yung ano po yun. Yun pa ang gusto kong share sa inyo. Kasi dito, sa lalat, yung mga nasa Amerika po, meron po kaming radio station, 7:30 AM, Catholic, tinuturo po yan. Sinasabi po yung lay hands, lalo na delikado, epekto po raw yung pong yung epekto po raw, marami po killer, magnanakaw, bakla, tomboy. Kaya po, yun lang share po sa inyo. Okay, maraming salamat. Napakalinaw yan, kapatid. Napakasalamat. Maraming salamat. At hindi lang yan, si Father Nonet Legaspi nga bigay ng mga prayers sa mga miyembro ng Philippine Association of Catholic Exorcists. Ano ba yung prayer na ibinigay ni Father Nonet Legaspi? Yung prayer to break the property ba yun? O bakit? Dahil sabi ni Father Nonet, dami daw umanong mga pera na kumakalat ngayon at pwedeng makarating sa atin, sa ating bulsa, sa ating pitaka, na yung pera na yan ay galing sa drugs, galing sa killer. Pwede daw umanong maka-apekto yan sa atin. Kaya may prayer formula pala ang simbahan natin para dyan na i-break. Yun po, Brad Jando. Okay na po to? Meron pa akong isa. Pag nagmano po kayo, yun po yung tuturo ni Father Rahil, pag nagmano kayo na accidentally, kasi sanay po tayo nagmamano, kaya na po ako nagmamano ko kahit sino po eh. So, mano ka sa kaibigan ko. Ang ano po ron, pag sinabi na God bless you, sabi po na pray for St. Michael prayer. Like, St. Michael, protect me with your wings and with your sword. Prayer is important. Kaya po yun po importante. Basta pray for the St. Michael. Yun na po. Thank you. God bless po sa lahat. Maraming Thank you. salamat, Bro Rodel. Napakaganda ang sharing mo. Okay. You're welcome po.